on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Yes po! Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-117 episode, Nico. Na talaga naman, ngayong ika-19 ng Hunyo, 2026. Happy birthday po sa ating pambansang bayani. 165th birthday commemoration po. Dr. Jose Rizal, no, talagang kung meron mang talaga, Nicole, kung meron mang masasabing tunay na budget peep, si Jose Rizal yun. Alam mo kung bakit? Kasi
nung mga panahon na nag-aaral siya sa Europa, although may kaya sila, hindi naman laging regular yung pagpapadala. So nagtitipid talaga siya. Tinitipid niya yung budget niya, nililista niya yung budget niya sa araw-araw. Kung kailangan magtipid, kung kailangan rumaraket siya para madagdagan yung baon niya. So yun tunay talaga. Well, tuloy-tuloy lamang po, Budget Pips, ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Isang masiglang hapon naman po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Nicole Ramas at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sabayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph. Maging sa regional networks at sa syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Budget Pips, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. At last week, alam mo, Nicole, di ba, pinagdiwang natin kasama si Nicole at si Pau ang Araw ng Kalayaan, no? Yes. At speaking of kalayaan, no? Nako, gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Pag-usapan natin yan mamaya sa ating Budget Talks kasama ang content creator na si Jax Reyes. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM po muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management ng paunang halagang 362 million pesos upang suportahan po ang rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang pampublikong pasilidad sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod po yan, no, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang pong matulungan ang mga komunidad na naapektuhan po ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa Mindanao noong 8 ng Hunyo 2026. Nagmula po ang pondo sa Local Government Support Fund at direktang ibibigay po sa mga apektadong lokal na pamahalaan upang mapabilis ang recovery efforts at maibalik po ang mahalagang infrastruktura sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na hindi dapat minaghihintay ang mga mamamayan sa oras po ng sakuna at malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat po maramdaman agad ng mga apektadong komunidad ang tulong ng gobyerno. Iginit din po ni Secretary Kim na alinsunod po sa utos ng Pangulo, walang Pilipinong dapat maiwan sa panahon ng pangangailangan. At binigyang diin din ng DBM na ang pagpapalabas po ng naturang pondo ay bahagi po ng mas malawak na estratehiya ng pambansang pamahalaan sa pagpopondo para sa pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna. Promoted naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ranggong Auxiliary Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA noong June 15, 2026. Sa edad na 32, si Acting Secretary De Leon na ang pinakabatang Rear Admiral sa PCGA at pinakabatang Budget Secretary sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago maitaas sa ranggong Auxiliary Rear Admiral, nagsilbi muna si Acting Secretary De Leon bilang Auxiliary Commodore ng PCGA. Kasama rin niya sa donning at oath-taking ceremony ang kanyang may bahay na si Miss Jor Annie Rico De Leon. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Acting Secretary De Leon sa mga Pilipinong nakasalalay ang buhay at kabuhayan sa karagatan na matatag ang suporta ng pamahalaan sa kanila. Binigyan diin din ng kalihim ng ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary upang mas mapangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng bansa.
Kasabay nito, iginawa din kina DBM OIC Undersecretary Ryan S. Lita at OIC Assistant Secretary Gerald R. Handa ang ranggong Auxiliary Commodore, samantala naging opisyal namang miyembro ng PCGA si Ms. Crismel Dara G. Tengson Oliveros bilang Auxiliary Lieutenant Commander. Dumala rin sa aktibidad si DBM Undersecretary at PCGA Rear Admiral Goddess Hope O. Libiran kasama ang iba pang opisyal ng Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary. Yun, congratulations po Secretary Kim at sa lahat po ng mga ginawaran po ng mga posisyon sa PCGA. No? 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family ang paggunita nga po sa ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal National Monument at Quirino Grandstand noong ika-12 ng Hunyo 2026. Last Friday po yan. Nakiisa po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert De Leon kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga kawani po ng Uniformed Services sa pagbibigay pugay sa katapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng mga bayaning nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa po ng bansa ngayon. Habang ginugunita ang isa sa mahalagang bahagi po ng ating kasaysayan, hinikayat po ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging katuwang po sa paghubog ng mas matatag, nagkakaisa at maunlad na bagong Pilipinas. Binigyang diin din niya na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno, kundi sa sama-samang pagkilos upang makapag-iwan po ng mas magandang kinabukasan para po sa susunod na mga henerasyon. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ng Pilipinas. Ayon po yan kay PBBM. Naging tampok din sa pagdiriwang ang Civic Military Parade na nagpakita po ng kahandaan at kakayahan ng ating mga uniformed personnel, kabilang po ang ilan sa mga bagong kagamitan mula po sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap ng bansa na palakasin po ang kakayahan nitong pangalagaan ang ating kalayaan, soberanya at kinabukasan. Patuloy naman po na nakibahagi ang Department of Budget and Management sa second subcommittee hearing ng House Committee on the Revision of Laws para sa panukalang Philippine Budget Code o House Bill No. 8520 noong June 10, 2026 sa Batasang Pambansa. Tinalakay sa pagdinig ang Sections 21 hanggang 36 ng HB 8520 kabilang ang mahalagang usapin tungkol sa proseso ng pagbabudget ng pamahalaan at financial management systems. Isa sa mga panukalang na pag-usapan ay ang pagbuo ng pinagsama at mas pinasimpleng sistema na mag-uugnay sa Unified Accounts Code Structure at Integrated Financial Management Information System na naglalayong isulong ang mas epesyente at transparent na public financial management system. Pinag-usapan rin po ng subcommittee ang iba't ibang probisyon ng PBC na may kaugnayan sa pagpaplano ng budget, kabilang ang program Convergence at ang merit-based budgeting framework na layuning mas mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Nagsilbi bilang resource persons ng DBM sina Legal Service Attorney Tristan Duane N. Gonzales at Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita B. Ocampo, at pinungunahan naman ni Representative Emigdio P. Tanhuatco III, Chair ng House Subcommittee on Special Laws ang pagdinig. 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balitang DBM Regions naman tayo. Formal po na inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 5. Katuwang po ang Coalition for Bicol Development o CBD at Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang Project 5 noong ika-4 ng Hunyo 2026 sa Legazpi City upang higit po na mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan at mas marinig po ang boses ng mga komunidad sa pagdedesisyon ng pamahalaan. Ang Project 5 na nangangahulugang CSO's inclusion and collaboration towards open government partnership ay naglalayon po na palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa po at proseso ng pamahalaan sa pamamagitan po yan ng mas matibay na ugnayan ng civil
civil society organizations at mga local government units. Isa rin ito sa 17 regional reform initiative sa ilalim po ng DBM Regional Open Government Reform Program. Pinangunahan po ni na DBM Regional Office 5 Acting Regional Director Francis Bautista at PHOGP Co-Chairperson Aurora R. Chavez de Guzman ang paglulunsad po ng nasabing proyekto na sinuportahan ni na PHOGP Project Management Office Director Attorney Glenn Miranda at DILG Region 5 Director Attorney Arnaldo Escobar. Binigyang diin po sa programa ang mahalagang papel ng mga CSO bilang katuwang po ng lokal na pamahalaan sa pagdadala po ng boses ng mamamayan sa mga usaping pampubliko. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit po na mapapalakas ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa buong rehiyon. Itinuturing po na mahalagang hakbang ang paglulunsad ng Project 5 sa pagpapalawak po ng mga open government reforms at pagpapatibay po ng pagtutulungan ng gobyerno, civil society at mga lokal na komunidad sa Bicol Region. Bilang suporta po yan sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mas transparent, responsable at participatory na pamahalaan. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Buwan Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. Yes po. At baka may pabati ka muna. Ready ka bang babatiin? Babatiin ko lang po ang aking mama na nanonood. Hi Mama Rosalie, at sa aking papa, hi Papa Edgar, at sa kasamahan ng aking mama, si Ate Eileen. Hello. Yan. Ako din babati rin ako sa aking kapatid sa Kalumpang, si Kagawad Paulo Apostadero. Sabi ko sa kanya, babati ako sa kanya ng happy birthday Kagawad Paulo, ganun. Kaso baka maubusan tayo ng oras kasi mahaba yung mga minuto siguro yung pag ganun yung bati, no? Wow. Siguro. Ayan. Sana ay yun. Maging mabait ka lagi. Happy birthday po. Ayan, happy birthday. At syempre po, samantala, tuloy-tuloy yung ating budget cycle series. At ngayon, ang ika-4 at huling phase naman ang ating ibabahagi, ang accountability. Budget Peeps, oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo kung paano monitor ang budget ng bayan? Sa huling serya ng ating budget cycle, ating talakayin ang Budget Accountability Phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Katulad ng budget execution phase, ang budget accountability phase ng government cycle ay nangyayari mula Enero hanggang Disyembre ng bawat taon. Involved sa phase na ito ang Department of Budget and Management o DBM, Commission on Audit o COA, lahat ng mga implementing agencies at iba pang stakeholders. Nagsisimula ang budget accountability phase sa pagsasubmit ng mga ahensya ng kanilang budget and financial accountability reports o BFARs. Nilalaman ng BFARs ang actual financial and physical accomplishment o performance ng mga ahensya. Regular naman itong minomonitor ng DBM at COA upang malaman kung ang mga programs, activities, and projects o PAPs ay naipapatupad ng tama at nakukuha ang desired output mula sa pondo na inilaan para rito. Bukod pa rito, 2 beses kada taon nagkakonduct ang DBM ng Agency Performance Review o APR upang tignan at i-review ang physical outcomes and outputs, actual expenditures at revenues generated kung sakali mang meron at applicable ng bawat ahensya. Samantalang ang COA ay nagsasagawa ng kanilang independent review upang tignan ang integridad ng government spending at maiwasan ang korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng budget ng bayan. Sa huli, ang budget cycle ng pamahalaan ay nagsisiguro na tama ang mga plano, desisyon at implementasyon ng budget ng bayan at laging pinaiiral ang transparency, accountability at good governance. At yan po ang budget accountability phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Eileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps! At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. At syempre maraming salamat kay Miss Eileen Afunggol po mula po sa Capacity Development Division po ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po kaugnay po sa accountability phase, ang huli po sa ating budget cycle series. At syempre ganoon na rin po sa lahat ng bahagi ng budget cycle na pinaliwanag sa atin. Thank you po Miss Ay at maraming salamat po. Para naman po sa mga bago lang na nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre napapanood din po tayo sa TV, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph maging pong sa regional networks. At syempre po
po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget tips. Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. Sabi nga natin kanina, Sinabi Eric, ba natin? Oo, sinabi Sinabi. natin. Yan. Gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang content creator na si Mr. Jax Reyes. Nako, sino ba naman ang ayaw ma-achieve yan? Live via Zoom at last. Magandang hapon sa iyo, Sir Jax, at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget Natin. Kumusta po kayo? Good afternoon naman, Eric at saka Nicole. Naku, muna ako i-Sir Jax lang. Okay na ba yung Jax? Ano tayo, parang chikahan. Oo, sige. Sorry na. Ano. No, it's so okay. ito, magsimula na agad tayo. No? Paano ka nagsimula bilang isang content creator? At maaari nyo bang ikwento ano yung mga content na ginagawa ninyo para sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Sige po. So, syempre nagsimula ako nung pandemic. I think maraming mga content creator, di ba, nagsimula ng pandemya. Dahil nga, syempre, medyo may extra time sa bahay. Yeah. Pero nagsimula talaga ako dahil, alam mo yung parang ang tagal ko nasa corporate. So, day in, day out ako nagtatrabaho. Pero parang, lagi kong iniisip na, bakit parang yung ipon ko, hindi naman lumalaki or yung mga investment ko hindi rin lumalaki. So feeling ko, baka hindi ako ganun kaalam tungkol sa pera. So sabi ko, dapat ata baguhin ko muna to. And then nung binago ko siya, dapat i-share ko naman sa ibang tao. Aside from creating just credit card tips, kasi yun talaga ang simula ko credit card lang. Nag-venture rin ako na, hindi lang dapat credit card ang pag-usapan. Dapat yung pera kang pangkalahatan, di ba? So, I create content on personal finance. Tapos, syempre, dahil I love traveling, yun din yung isa kong content na ginagawa. Yung parang, syempre, paano ba natin i-maximize yung pera natin sa pagta-travel? Pero, syempre, na-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero dapat, financially well pa rin tayo. Sir Jax, Jax! Yes, Nicole, correct. Bukod po sa pagiging content creator po ninyo, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan sa ngayon? Okay. So, syempre meron din ako mga iba-ibang negosyo. Meron din akong home accessories business. Tapos, right now, busy rin ako sa pag-manage ng team namin in terms of create a community building. So, kung narinig yung mga kaskasan buddies, yun isa rin po yun. Actually, kasama ko doon. Yay! Thank you! Salamat naman! So yun ang kilala ka bilang nagbibigay ng financial at budgeting tips online. Paano, sabi mo nga, nagsimula syempre yan nung pandemic, naisip mo, marami ka naisip na gawing mga content. So, tanong ko lang, meron ka bang, halimbawa, personal na experience para nagtulak sa'yo na gumawa ng mga ganitong content na yung alam ko na sabi mo kanina yon na bakit hindi ako nakakapag-ipon, pero ano pa yung mga experience na nagtulak sa'yo na talagang ganito na yung gagawin ko, hindi ayoko na sa corporate world, ganon? Okay. I think yung ang naiisip ko ngayon, pagdating sa credit cards, yung maraming mga rewards na nakukuha, tapos dati, uso yung parang kung nakaspend ka ng X amount of budget or parang X amount of peso, meron kang libreng parang one-piece chicken joy. Parang mga ganon, or parang marami siyang uso na 50% dining. Pag naka 3.5 daw, mga ganon, ano? O yung parang mga ganon, yes, di ba? Kaya sabi ko, bakit dapat sinashare ko to? Kasi sabi ko, hindi lang siya dapat para sa akin or ako lang may alam. What if mas maraming Filipino ang mas may alam nito? Na pwede ka, let's say, kumain sa magandang restaurant, tapos 50% off siya, di ba? Eh di parang nakatipid ka na, nag-enjoy pa kayo ng magkakaibigan o ng pamilya mo. Tapos, the second naman na isip ko rin dito is also, ang laganap ngayon yung mga digital banks, yung mga high yield savings account, 'di ba? So, sabi ko, kung bakit dapat
iilang tao lang ang gumagamit ng mga high yield savings account or digital banks na sinasabi nga nila. Dapat mas marami pang Pilipino dahil ang taas ng interest na binibigay nila. Tapos, safe rin naman siya. Nandiyan na yung mga lisensya sa mga ahensya natin sa Pilipinas. So, more of educating ang kailangan lang natin. Tapos, kung nasubukan na nila, tapos let's say nakakita sila ng, oy, mataas na talaga yung interest compared sa ibang mga bangko, natutuwa sila doon, di ba? E din mas talagang na-legitimize yung mga ganitong mga produkto ng mga iba't ibang bangko. Tapos syempre, panalo tayong Pilipino. Dahil nga kakatapos lang po ng araw ng kalayaan, pag-usapan naman po natin ang pagiging malaya sa utang. Para po sa Sige. inyo, Jax, masama po Sige. ba talagang umutang? Or ano po ba yung mga common mistakes ng mga Pilipino pagdating po sa pag-utang? Wait lang, alis muna ako. Parang tatamaan ako dyan. Hindi. Kailangan pag-usapan yun, di ba? Hindi. I believe, ang utang kasi, hindi siya masama. Di ba? I think there are two kinds of utang talaga sa buhay natin. Di ba? Syempre, may masamang utang, mayroon rin magandang utang. Let's say, yung magandang utang mo, di ba yung parang tipong utang mo sa negosyo, yung pagpalaganap, let's say, ng sarili mo, yung talagang kumikita yung pera. Di ba? So, nangutang ka, pero kumikita pa siya ng mas malaki pa sa interest na binabayaran mo. I think that's good utang. Yung masamang utang is yung, alam naman natin, kahit ako guilty naman to, di ba? Yung hindi talaga natin afford ngayon, hindi lagi ko sinasabi, di ba, is it budgeted or budgeted ba yan? Hindi mo binudget yung isang bagay, pero gusto mo lang siya ngayon bilhin, tapos nangutang ka, hindi ka rin naman mamamatay kung hindi mo makuha yung bagay niyan. Gusto mo lang. 'Di ba? Alam mo yung parang deserve ko to, tapos nangutang ka. Tapos ngayon, binabayaran mo ng interest yung gamit na yun na hindi naman kumikita ng pera para sa'yo. I think yun yung masamang utang. Di ba? Doon pumapasok yung masamang utang. Yung hindi mo nga kaya, pero gusto mo, nangutang ka naman. Eh ngayon, di ba, doon tayo nababaon sa utang eh. Eto naman, Jax, no, syempre maraming gustong makalaya sa multo ng utang, no, lalong-lalo na yung mga credit card na mga balanse patuloy na lumalaki dahil sa interest. Ano ba yung mga practical tips na maaari nilang simulan gawin ngayon para sa unti-unti na itong mabayaran? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik po kami. Mag-commercial break muna tayo para sa ilang paalaala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre ng Presidential Communications Office. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak.
described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang content creator na si Jax Reyes. Yun. So, Jax, ito yung naputol nating tanong, no? Syempre, may mga gustong makalaya sa multo. Minumulto na ng credit card balances at syempre patuloy na lumalaki kasi yung interest. Ayan, sobrang guilty ako diyan. Ano yung mabibigay mong practical na tips na maaari nilang naming simulan ngayon para syempre unti-unting mabayaran ito? Una, dahil nabanggit mo nga yung credit card din, ang unang-una na lagi kong rinerekomenda rin is kausapin mo yung bangko, di ba, kung saan ka may credit card. So, syempre, dahil doon, syempre, wag tayo unang magalit, di ba? Tayo yung humihingi ng kailangan tayo yung medyo mabait sa pag-uusap sa customer service representative. Kwento natin yung sitwasyon natin. Tapos, ask for, let's say, a good payment term. Kadalasan kasi, kung nakita nila history mo, di ba, good payer ka or good customer ka rin, paminsan binibigyan tayo ng paligid or parang binibigyan tayo ng konting, diba, better interest rate or better payment terms. So, wag tayong mahiya magtanong. Yun yung lagi ko unang sinasabi na parang kung una ayaw ibigay, we can try again. Diba? Yun yung unang-una. Unahin muna natin yan para at least kahit papaano, at least alam nila yung sitwasyon, kung meron silang pwede ibigay sa atin, thank you. Tapos, second, ang importante rin, ang lagi ko recommend, ilista natin lahat ng utang natin. So, pag dinilista natin yung utang, dapat alam natin kung sinong institusyon yan, kung bangko man yan, tapos magkano yung total utang, magkano yung total na kailangan natin bayaran, pati yung interest rate ng bawat utang as well. At saka yung monthly na minimum payment. Importante natin ilista rin yung minimum payment din. Then, dahil nalista na natin lahat yan sa papel, di ba, ang favorite kong tinuturo na method is yung tinatawag nilang snowball method. I'm sure narinig nyo na rin yan, Eric at Nicole, di ba? Snowball method. Ang snowball method, basically, ano lang siya? Para siyang snowball, di ba? Pag maliit siya, di ba? Pag gunulong-gulong mo siya, palaki ng palaki yan. Di ba? Sa snow, in short. So, ganun yung gagawin natin. Dahil linista mo na lahat ng mga utang mo, i-arrange natin sila or i-arrange natin yung utang natin sa pinaka-maliit na utang hanggang sa pinaka-mataas na utang. Diba? So, bakit siya paliit hanggang sa pinaka-malaking utang? Ang gusto kasi natin, ubusin natin yung pinaka-maliit na utang muna. Dahil I think we are very Filipino. We're very emotional people. Iba yung natutuwa tayo pag nakikita natin, ay, tapos natin yung isang utang. Di ba? Parang ma-engganyo tayo na, okay,
kung isa-isahin natin lahat ng utang natin hanggang matapos. Kaya favorite ko tong method na to. Then, di ba, linista natin yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang. Then, importante, lahat ng utang na yan, monthly, kailangan bayaran muna natin yung minimum. Yung minimum meaning, di ba, kailangan kahit magkano yung minimum niyan, dapat mabayaran natin. Bakit? Di ba, kung hindi mo bayaran kasi ang minimum, meron kang late fees dyan, di ba? Penalties pa yan on top. So, kahit at least isa, bayaran muna natin minimum, at least wala tayong late fees. And then, di ba, pag natapos natin lahat ng minimum, kung may extra tayong budget, ilaan natin yon doon sa pinakamaliit na utang. So, pag example, may extra ka 1,000, ilagay mo siya sa pinakamaliit na utang. Then, pag wala na yung unang utang, yung pinakamaliit na utang, ilagay natin yung extra money natin sa second utang, sa pangatlong utang, hanggang isa-isang maubos. Di ba, parang, di ba, from smallest to largest utang, pero ang gusto natin, di ba, we build the momentum na clear out yung debt natin. And then, last but not the least, ito rin yung kailangan natin sikmurahin. Yung we have to also understand or we have to know the point and accept the fact na kung kailangan na natin maghanap ng side hustle or let's say ng extra income. Tapos, syempre, ang itatanong sa akin, gusto to, Eric at Nicole, ang itatanong sa akin, naku, ano kaya magandang side hustle? Ang lagi ko sinasabi, pag dating sa side hustle, dapat itanong natin sarili natin, saan ba tayo magaling? Hindi mo pwedeng, kasi di ba, hindi pwedeng sabihin ko, uy, maganda to ang narinig kong VA. Pero let's just say, hindi yan yung forte mo, di ba? Kahit anong gawin mo, baka hindi ka mag-succeed becoming a VA. So, una, tanong mo sa sarili mo, ano ba yung talento mo? So, magaling ka ba basically, mag-edit? ano yung kaya mong gawin? Parang ganun. Correct. Tama, Eric, yes. Kung ano yung kaya mong gawin, and then, kung ano yung pwede mong ibenta. Di ba? So, for example, kung video editor ka, pwede mo editing skills mo. Graphic artist ka ba? Magbenta ka ng poster. Kung magaling ka mag-events, pwede ka maging events coordinator. And then, nakikita na nga natin, di ba? One day ng mga events coordinator, paminsan lalaki rin ang kita nila, di ba? Paminsan libo-libo rin siya. So, importante rin na, okay, we have to accept na kung kailan rin natin kailangan mag-extra hustle. Kasi nga, pag kulang na talaga, gagawa natin ng paraan para kumita ng mas malaking pera rin as well. Eto, Jax, bago magtanong si Nicole, no, dahil syempre usapang utang pa rin to, no, anong sige masasabi mo po. naman dun sa mga tao, guilty talaga ako, na umuutang para mabayaran yung isang utang? Ganon. Yung favorite natin na tapal system, di Oo, ba? tapal system, tama. Okay. Ito ang lagi kong sinasabi na medyo ingatan natin yung tapal system. Ang nagiging problema kasi sa tapal system, di ba, paminsan, baka yung inutangan mong bago, mas malaki pa yung interest doon sa unang mong utang. So, ang nangyayari doon is, dito tayo nababaon sa utang kasi paminsan hindi natin iniintindi magkano yung interest rate ng isang utang. Paminsan kasi pag nakikita natin, 'di ba, yung mga especially now dahil sa online lending, 'di ba? Nakikita natin, oh, pwede ka mangutang 25,000 pesos 1 IB lang. Pero hindi natin iniintindi magkano ang interest, magkano yung processing fee nila, etc. mga terms. Tapos apparently pag nangutang ka, ay, ang dami palang kaltas. Ang napunta na lang sa'yo parang 15,000 dahil ang daming penalties pala, di ba? Kaya parang importante na intindihin muna natin yung interest. Kino-compare natin. Yung utang na kukunin mong bago ba, mas maliit yung interest compared doon sa yung utang na meron ka na, or mali mo mas malaki pa siya. Kasi doon ka madadali. Di ba? If, let's just say, may iba kasi paminsan, mas mababa yung interest na binigay, tapos yun yung ginamit mo pambayad dun sa isang mas mataas na interest, at least kahit papaano panalo ka dun. Pero di ba, importante na syempre, intindihin mo muna yung interest rate. And then second, ang lagi ko rin sinasabi, kung kayang wag mo itapal, always try to avoid yung tapal. Ang nagiging problema kasi natin doon is, pag lagi tayong umaasa doon sa tapal, lagi nating pag may pagka-problema ulit tayo, hindi natin iisipin paano ba mawala yung utang. Ang iisipin kasi natin, tapalin muna natin. Rather than let's just say, oh, maghanap tayo ng pwede nating income, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-save sa budget para at least ilagay natin muna para mabayaran yung utang na yan, rather than taking a new loan na naman. Para sa sunod naman na tanong, Jax, madalas nating marinig na nakatipid tayo dahil naka-sale o may malaking discount ang isang product.
Totoo po ba ito at paano natin malalaman kung nakatipid ba talaga tayo o napagastos lang? Okay. Ito, favorite kong question. Lagi mo itanong sa sarili mo, budgeted ba yan? Meaning nun, pag nag-budget ka buwan-buwan, di ba, linggo-linggo, naglaan ka ba ng pera para sa bagay na yon? Di ba? Rather than, pag naka-sale siya kasi, ang nangyayari kasi is, naku, mura siya, bibilhin ko. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Posibleng hindi. Pero lagi mong gina-justify sa sarili natin na, kasi mura siya baka naman kailanganin ko. Ang kagandahan dito is, di ba, kahit nasabihin mong 200 pesos lang yung bagay na yan, pero pag hindi mo siya kailangan, mahal pa rin siya. Kasi hindi mo nga linaanan ng pera, hindi mo linaanan ng budget mo for that item. Hindi ka nakatipid. Unlike, if for example, kailangan mo bumili ng bareta ng sabon, tapos yun lang 50%, doon nakatipid ka talaga kasi kailangan mo ng bareta ng sabon. Pero yung tipong, kailangan mo pa ba ng bagong, let's just say badly put, kailangan mo ba ng bagong water jug? Kasi naka-sale siya. Sa totoo, hindi. Hindi naman. Pero kasi naka-sale, di ba? Yung mga ganun paminsan hindi natin talaga kailangan Pero, ay, dahil naka-sale siya, baka okay lang, sige, i-reward natin sa ali, deserve natin to. Kaya lagi kong reminder, bago mo bilhin, tanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Linaanan mo ba ng pera yung bagay na yan? Pag hindi, huwag mong bilhin. Pag oo, then yes. Kasi may budget ka, may pera ka for that item. Kasi madalas talaga, halimbawa sa mga kabataan nga lalo, syempre, hindi lang kabataan, pag may yung cellphone, may bagong labas, so magpapalit naman siya. So, ganun lagi, parang yung sample mo na, yun, water jug lang yan, pero ito, pag yung mga usual, mas malalaki pa na mga budget na, instead of magiging savings na lang natin, mas mapupunta pa sa expenses natin, no? Well, ito naman, ano yung masasabi mo sa mga millennials at syempre Gen Z na madalas na magsabi nga na deserve ko to, minsan lang naman. So, paano natin mababalanse yung pag-enjoy sa pera at syempre pagiging responsable sa paggastos? Okay, I love this. The same, ako kasi, I believe, di ba, Eric at Nicole, I believe na you need to also have self-love. Di ba? Hindi pwedeng, sige, ipon na lang, invest na lang, tapos hindi mo na-enjoy yung pera mo. I think hindi ako masyadong naniniwala doon. Kaya nga, di ba, lagi ko rin, ibabalik ko yung tanong na, budgeted ba yan? Di ba, every time you create your budget, pagpasok ng sweldo mo, di ba, there's always the 50-30-20 rule. Lagi natin naririnig. 50% dapat for your for your needs. 30%, malaki-laki, di ba? 30% for your wants. Meaning, ito yung self-love mo, di ba? Yung talaga binadgetan mo talaga para sa kahit anong gusto mo para at least guminhawa yung buhay mo. And then 20% dapat for savings or for your investment, di ba? So, di ba, kung titignan natin, 30% is still big. 30% na binudget mo talaga na ilalaan mo para sa wants mo, di ba? Self-love mo ba yan? Regalo mo sa sarili mo yan. So if you ask yourself, budgeted ba yan? Tapos pasok siya doon sa, let's say, 30% budget mo na wants mo, then why not? Pwede mo pa rin siya bilhin. Pwede ka pa rin mag-coffee sa labas. Pwede ka bumili ng milk tea. Pwede ka pa rin naman bumili ng mga gusto mo or lumabas, di ba? Wala tayong sinasabi na wag. Kasi hindi rin ako masyado naniniwala na, uy, dapat sobrang tipid ka. Wag ka nang lumabas, ganyan-ganyan. Wag mo nang i-reward sarili mo kasi hindi magiging sustainable yung savings mo, investment mo. Kasi hindi ka matutuwa sa buhay Di ba? Unlike kung paminsan-minsan, pasok siya sa budget mo, go! Deserve mo naman talaga siya. Pero, saan siya nagkakaproblema? Yung hindi budgeted, sasabihin mo, deserve ko to. Justification na yan. Ano na lang yan Yung parang sinasabi mo lang sa sarili mo yan para lang at least hindi to make you not feel bad, di ba? Which is yun yung nakakasama Yung lahat na lang, deserve ko to. Lahat ng maliit na bagay, deserve ko to. Yun yung nakakasama na. Dapat deserve ko to wisely. Yung talagang budgeted pa rin siya. Jax, lagi ako nanonood sa'yo sa TikTok, sa Facebook. Facebook. Ngayon, bukod sa savings at debt-free hacks, nagbabahagi din kayo ng mga travel tips. So, ano po ang inyong mga sekreto para makapag-travel ng sulit nang hindi nasasakripisyo ang experience at tuwing kailan mura mag-travel domestically o sa abroad?
Ay, okay. I love this. Thank you naman sa support, Nicole. So, I love to travel din. Pero, reminder lang sa lahat ng manonood, di ba? Ang travel, dapat linaanan ng budget pa rin. Huwag tayo mangungutang para lang makatravel. Kasi hindi naman nawawala yung lugar. In the next 6 months, 1 year, nandiyan pa rin naman siya. Okay. So, when you're going to travel or look for, let's say, mga best, let's say, flights, yung mga ganito, importante, di ba? Mahilig talaga ako mag-abang sa mga sale, yung mga fair sale. Let's say, recently, di ba, Araw ng Kalayaan, nagkaroon ng sale yung mga airlines natin, di ba? Lahat sila nagkakaroon ng piso fare or bagsak presyo. So, yun yung mga best time para maghanap ng airline ticket. And reco ko, dapat midnight. So kung let's say sabihin nilang June 12 ang sale ng start, midnight pa lang nakaabang na tayo kasi doon lumalabas yung best seats. Let's say minsan December, 'di ba? November, nakakahanap pa rin tayo konti pero meron. Pero yun nga lang paunahan talaga siya. Yun yung una. Tapos second, ang favorite ko pa rin naman, 'di ba? When you're going to book yung let's say yung mga hotels mo, yung mga tours or travels mo, ako best rule of thumb natin, at least 2 to 3 months before your travel date. Yun yung parang best price na makikita natin. Kasi, di ba, if ever masyadong malapit na, nagmamahal talaga lahat. Oo, sobrang-sobra yan. Kaya dapat at least planado pa rin talaga natin. Kailan pa yung medyo at medyo mura? For example, alamin natin yung mga low seasons. Depende kasi siya sa bansa kung kailan yung mga low seasons. So, for example, di ba, alam naman natin, for sure, mahal mag-travel pag Holy Week. Di ba? Pag mga December, mahal yan. Pero, or yung mga Christmas, di ba? Pero, let's say, 1 day after Christmas, paminsan na bumabagsak na yung presyo nun. Yun yung maganda yun eh. Or, let's say, a week after Holy Week, yun, mura na siya. And ang kagandahan doon, dahil hindi nga peak yung season na yan, mas konti na yung tao. Mas ma-enjoy mo pa nga yung travel. Like ako, mahilig ako sa mga off-peak season. So pag Holy Week, lahat ng tao nasa labas, nasa bahay ako kumukulong. Tapos lalabas ako pagkatapos naman ng Holy Week. Ito naman, Jax, no, para sa mga nakikinig sa atin, syempre may mga gusto na paano ka nagsimula halimbawa sa mga simpleng content creation, ano ba yung mga kailangan or ano yung mga paano yung budgeting mo sa mga gamit mo para sa content creation para sa mga nakikinig sa atin? Ay, alam mo Eric, ito talaga yan. Kung simulan nila, hanapin nila ako sa YouTube, yung pinaka-first video ko. Alam mo, wala akong tools, wala akong camera nung nagsimula ako. Kung ano lang meron ako, which is my cellphone, doon sila nagsimula lahat. Like, 1 taon ako, yung cellphone ko yung pang-vlog ko, yun yung cellphone ko rin yung pang-edit ko, wala akong biniling bagong mga bagay. Kaya nga, importante na wag natin i-justify na, uy, gusto ko mag-start mag-vlog, kailangan ko ata ng camera, kailangan ko ng bagong ilaw, ganyan. Hindi mo kailangan. Kung anong meron ka, gamitin mo muna yan. Pag kumita ka na, then tsaka ka na pwedeng bumili ng mga bagay-bagay at mga camera na yan to improve on, let's say, yung mga other editing skills mo or yung mga angles. Pero pag simula lang, kahit sino pwede magsimula with your cellphone lang. And I'm sure meron silang cellphone. Sobrang powerful na rin kasi ng social media ngayon, no? Simpleng ano lang nga. Kumbaga simpleng simpleng prutas lang nga, napaunlad yung buhay ng isang content creator. So talagang hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalhin ng mga simpleng mga content, no? Agree. And then mag-start lang, Eric. I think importante. Simulan lang, wag na mahiya, 'di ba? Kahit nakakahiya yung gagawin nyo, alam mo, ito sasabihin ko, for sure may ibang tao dyan na supporter mo. Minsan yung mga kaibigan natin may not be the first supporters. Yung mga hindi pa natin kilala yung first supporters natin. Correct. Bilang pagtatapos na tanong, Jax, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa pagiging mas responsable sa pera at pagkamit ng kanilang financial freedom? Right. Ako, paniniwala ko lang talaga, kaya ng lahat, kaya ng bawat Pilipino. I want to share parang one story nga lang na nag-comment yung isang security guard siya. Di ba security guard siya sa Makati daw? And then napanood niya yung video ko on YouTube na reaching my first 100,000. And then, after 1 year ng comment niya na yun, nakamit na yung 100,000 pesos niya. Wow. Diba? So parang, diba, imagine anyone can do it talaga. Maraming OFWs, mga public school teachers, nakakamit talaga rin nila yun eh. Na parang kahit papaano, diba? Yun nga lang,
munting paalala, hindi siya magiging madali. Pero once you start, you build the habit, talagang kung nakamit mo na siya, mas madali na yung next few 100,000 mo, 1 million mo, yung mga ganun, mas madali na siya. Pero the first 100,000 will be the hardest. Pero yun yung magtuturo sa'yo kung paano ka umipon, paano hawakan ng pera mo or pahalagaan ng pera. And kung kaya nga nila, kayang-kaya natin lahat. Jax Reyes, wala na tayong oras pero maraming salamat. Siguro i-promote mo na lang saan ka mahanap ng ating mga viewers and listeners. Ay, thank you again. So, you can follow me lahat po sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok rin at Jax Reyes. So, JAXREYES _ po ang aking account. And of course, I'll see you there. Maraming salamat, Eric at saka Nicole. Thank you for having me. Thank you, Jax. Thank you, bye. Thank you po. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung napulot kayong aral syempre sa mga binahaging kaalaman sa atin ni Jax Reyes at sa mga tinampok po natin sa ating mga programa at programa po ng pamahalaan at ng Department of Budget and Management. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayan po ninyong susunod na programa at alamin po natin ang maiinit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Nicole Ramas. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to.